Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang mga OFW domestic helpers na nasawi sa Kuwait at Abu Dhabi. Ating ibahagi ang kanilang mga storya sa pag-asang makamit nila ang hustisya na tila nga naging mailap para sa kanila. Tinatawag nga na modern-day heroes ang ating mga kababayan na overseas Filipino workers. Bukod sa kanilang sakripisyo para magtrabaho abroad, makabuluhan din ang naiaambag nila para sa ekonomiya ng ating bansa. Pero nitong bagong taon, imbis na magsaya, kalungkutan ang namayani sa isang pamilya ng Pinay domestic helper dahil sa nakakalungkot niyang sinapit. January 10, 2024 nang napuno ng galit ang pag-uwi ng labi ng isa nating kababayan mula Kuwait. Imbes kasi labi ng Pinay ang dumating, labi ng isang Nepali na babae ang dumating. Matagal nang inaantay ng pamilya Alvarado ang pag-uwi ng labi ng domestic helper na si Jenny. Pero napansin ng pamilya Alvarado na hindi tugma ang itsura ng dumating na labi sa itsura ng kanilang nanay. Labis na nadismaya ang mga anak ni Jenny na hindi ang kanilang nanay ang dumating na labi. Napahugulgol na lamang ang pamilya ni Jenny na maling labi ang kanilang nadatnan. Ang kanilang paghihinagpis ay nadagdagan pa ng galit at pagkadismaya. Ang labing naiuwi sa Pilipinas ay ang labi ng kasamahan ni Jenny na Nepali domestic helper na kasabayan niya ring namatay. Ang nasawing OFW ay kinilalang si Jenny Sanchez Alvarado, 46 years old. Naninirahan ang pamilya ni Jenny sa Rizal kung saan nakatira ang 5 anak ng Pinay. Si Jenny ay isang domestic helper sa Kuwait. November 2016 pa lamang nang nagsimula na siyang magtrabaho sa bansang ito. Masipag, mabait at mapagmahal. Ganyan ilarawan si Jenny ng kanyang mga anak. Handa din daw umano ang Pinay na isakripisyo ang lahat para sa kanyang mga anak. Kapag may libreng oras si Jenny, nagpo-post siya ng mga video sa kanyang TikTok account. Sa TikTok, ibinabahagi ni Jenny ang kanyang mga pictures sa araw-araw. O di kaya naman mga video habang sumasayaw at ang iba pa niyang ginagawa. Maganda ang mga alaalang iniwan ni Jenny sa kanyang pamilya. Ayon sa anak ni Jenny na si Angel, tuwing nagsisend siya sa kanyang nanay ng mga achievement niya sa eskwelahan, sinasabi ni Jenny na proud siya kay Angel. Lagi ding pinapaalalahanan ni Jenny si Angel na tatagan ang kanyang kalooban, lalo na at malayo siya sa kanyang mga anak. Sinabi din ni Angel na nakatakda na dapat umuwi si Jenny sa Pilipinas nitong February at may plano din na hindi na bumalik pa sa Kuwait. Lalo na at pinaghahandaan din ni Jenny ang debut ni Angel. Sinabi naman ng isa pang anak ni Jenny na si Natanya na hindi niya makakalimutan ang ngiti ng kanyang ina. Ang ngiti kasi ni Jenny ang nagpapaalala ng pagmamahal ng Pinay sa kanyang mga anak. Kaya nang nabalitaan ng pamilya Alvarado ang sinapit ni Jenny na ito ay nasawi, para daw silang pinagsakluban ng langit at lupa. Sinabi ni Angel na imbis na pagdadalamhati ang maramdaman ng kanilang pamilya, galit ang kanilang naramdaman nang buksan na nila ang pinaglalagyan ng labi na inakala nilang kanilang ina. Agad na napansin ni Angel ang kaibahan na itsura ng kanyang nanay at ang labi na ibinigay sa kanila. Walang nunal at maliit ang labi ng babaeng dumating. Samantalang may nunal at medyo matangkad si Jenny. Kaya naman, palaisipan sa pamilya Alvarado, bakit mali ang naibigay na labi sa kanila. Ayon sa mga balita, ang labi ni Jenny ng mga panahon na ito ay nasa isang ospital pa sa Kuwait. Binisita ng OWA ang pamilya ni Jenny at sinigurado na ang lahat ng kailangan ng investigasyon ay isasagawa. Ayon sa report mula sa Kuwait Embassy, ang ikinamatay ni Jenny ay cold suffocation. Dahil daw nalanghap ni Jenny ang usok mula sa isang uling at na-cardiac arrest umano ang Pinay. Pero iba naman ang tingin ni Angel sa totoong dahilan kung bakit namatay ang kanyang nanay. Ang labi kasi ng Nepali na nakita ni na Angel ay may mga pasa at mukha daw itong pinahirapan. Kaya para kay Angel, marahil ganun din ang tinamong pinsala ni Jenny. Hirap na paniwalaan ng pamilya Alvarado na cold suffocation talaga ang ikinamatay ni Jenny. Sinabi pa ni Angel na hindi makatarungan ang nangyari sa kanyang nanay kaya humihingi at sumisigaw sila ng hustisya. Naniniwala si Angel na may iba pang dahilan kung bakit binawian ng buhay si Jenny. Humingi ng tulong ang pamilya ni Jenny para magkaroon ng investigasyon sa totoong sanhi ng pagkamatay nito.
Isinulo nga ng grupong samahan ng mga domestic helper sa gitnang silangan ang employment ban ng mga domestic helper sa Kuwait dahil nga sa nangyari kay Jenny. Gusto ng grupo na matigil na ang masamang karanasan ng mga domestic helper sa bansang ito. Sa kanilang post nga sa Facebook, nananawagan ng grupo na hustisya para kay Jenny. January 14, 2024 nang lumapit ang isa pang anak ni Jenny sa programa ni Senator Raffy Tulfo para humingi ng tulong sa kaso ni Jenny. Ayon sa anak ni Jenny na si Natanya, 9 na taon ng OFW ang kanyang nanay. At sa 9 na taon, iisa lang ang naging amo ni Jenny. Taon-taon din daw nakakauwi ng Pilipinas si Jenny. At December 31, 2024 nang huling nakausap ng pamilya Alvarado ang Pinay. January 1 nang nalaman ni Natanya na wala na ang kanilang nanay dahil tumawag ang amo ni Jenny sa isa pang anak ni Jenny na si Angel. Ginamit pa nga umano ng amo ni Jenny ang social media account ng Pinay para sila ay makontak. At bandang 2:00 ng madaling araw nang tumawag ang amo ni Jenny kay Angel para sabihin nga ang malungkot na sinapit ng Pinay. Sinabi ng amo ni Jenny na nasuffocate si Jenny dahil sa usok ng uling. Nangyari daw ang insidente nang umalis ang mga amo ni Jenny at nagbakasyon ito sa isang farm malapit sa Saudi Arabia. Nang nangyari ang insidente, kasama ni Jenny ang 2 Nepali na domestic helper at 2 pang ibang lahi na domestic helper din. Hindi malinaw kay Natya ang buong pangyayari dahil kwento lamang daw iyon ng amo ni Jenny. Sinabi pa umano ng amo ni Jenny na sinara daw ng mga domestic helper ang bintana na kanilang tinutulugan habang may uling sa loob. May uling daw noon sa kwarto na kanilang tinutulugan dahil winter ng mga panahon na iyon at malamig ang klima. Dagdag pa ng amo ni Jenny, ang labi ng Pinay ay hawak na daw noon ng mga pulis. Pero ang pinagtataka ni Natanya, bakit hawak pa ng amo ni Jenny ang cellphone nito? Sinabi pa ni Natanya na hindi sila tinawagan ng agency ni Jenny tungkol sa nangyari sa kanya. Nakausap din sa programa ang sekretary ng Department of Migrant Workers na si Attorney Hans Leo Kakdak tungkol sa update ng kaso ni Jenny. Sinabi ni Attorney Hans na kumpirmado nga na may nagsindi ng uling sa loob ng bahay kung nasaan si Jenny at ang 2 pang Nepali. Ang bahay ay wala daw proper ventilation. Sinabi din ni Attorney Hans na rental chalet lamang ang bahay kung nasaan noon sina Jenny. Hindi daw yun ang orihinal na bahay ng amo ni Jenny. Nirentahan lamang ng employer ni Jenny ang bahay na may metal coal stove sa loob. Kaya nang nagsindi ng uling, walang nilabasan ang amoy. Kinuwento din ng sekretary ang tungkol sa ulat na natanggap nila mula sa Kuwait. Sinabi ni Attorney Hans ang amoy ng uling na sinindihan ni na Jenny ay klase ng amoy na hindi nire-reject ng pang-amoy ng tao. Ayon kay Attorney Hans, hindi ito yung tipo na gigising ka at papatayin mo yung uling dahil may nararamdaman kang masamang epekto mula sa uling. Ang uling na sinindihan umano ni na Jenny ay gradual ang epekto. Habang tulog ka, nai-inhale mo ang usok ng uling. At kalaunan, poisonous o nakakalason pala ang epekto ng usok. Sinabi din niya na ang carbon monoxide nga ay isang traidor. Dahil tila aantukin ka muna daw mula sa amoy, pero ang totoo, delikado na ito sa katawan ng tao. Sinabi din ni Attorney Hans na wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa foul play mula sa pagkamatay ni Jenny. May abogado na umano na may hawak ng kaso ni Jenny sa Kuwait. At nang dumating nga ang mga abogado sa police station ng January 2, 2025, nakita nito ang labi ni Jenny at ang 2 pang Nepali. Ang 2 Nepali nga ay namatay din kasabay ni Jenny dahil sa coal suffocation. Sinigurado ni Attorney Hans na maiuwi nga ang labi ni Jenny sa lalong madaling panahon. Sinabi din ni Natya na nanaginip ang isa niyang kapatid na tila hindi matanggap ni Jenny ang kanyang pagkamatay. Kaya nga nananawagan ang pamilya Alvarado na imbestigahan ang kaso ni Jenny. Kung sakali naman na may foul play sa investigasyon sa pagkawala ni Jenny, sinigurado ni Attorney Hans na magsasampa sila ng kaso kung sino man ang dapat managot. Ayon kay Attorney Hans, inako niya ang nangyari na maling labi nga ni Jenny ang naiuwi sa Pilipinas. Sinabi din niya na nagkamali umano ang pribadong shipping service provider at ibang pangalan ang nailagay sa labi ni Jenny. Dapat umano, miyembro ng pamilya ni Jenny o representative ng DMW ang nandoon para kilalanin ang labi ng Pinay. January 16, 2024 nang dumating na nga sa Pilipinas ang totoong labi ni Jenny. Ang mga anak ni Jenny ang sumalubong sa airport kasama ang ilang ahensya.
Kinumpirma naman ni na Angel at Natia na ang labing na iuwi na nga sa Pilipinas ay ang totoong labi na nga ni Jenny sa pagkakataon na ito. January 17, 2024, nang isinailalim ng National Bureau of Investigation o NBI ang labi ni Jenny para sa autopsy. Ito nga umano ang unang hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas para sa investigasyon ng kaso sa pagkamatay ni Jenny. Sinabi pa ng DMW na hindi nila inaalis ang posibilidad na may foul play talagang nangyari sa pagkamatay ng Pinay. Dagdag pa ng DMW, sa legal at siyensya daw dapat tayo manalig para lumabas ang katotohanan. Iniimbitahan din ang mga otoridad ng NBI sa isang Senate inquiry para mabigyang liwanag ng NBI ang usapin at maibigay ang buong ulat ng autopsy. May post naman ang isa sa mga anak ni Jenny at tanong niya nga kung magkakaroon ba talaga ng investigasyon o nagsabi lang na may investigasyon at puro pangako sa hustisya. Sa isang post, sinabi ng anak ni Jenny na hindi naman bulag ngunit nagbubulag-bulagan. Hindi naman bingi pero nagbibingi-bingihan. Asaan ang hustisya sa naulila? Isang gobyerno na pinapakita na mahina ang ating batas. May isang OFW naman ang nagpost ng kanyang mensahe kay Jenny. Ayon sa babae, malaki ang pasasalamat niya kay Jenny dahil hindi siya iniwan ng Pinay ng mga panahon na siya ay may pinagdadaanan. At kahit hanggang ngayon, hindi makapaniwala ang nagpost na wala na si Jenny. May nagpost naman na ibinahagi niya ang panganib ng carbon monoxide poisoning dahil sa paggamit ng uling o firewood. Dapat umano marunong ang publiko kung paano ang tamang paggamit ng uling at iwasan ang mga lugar na walang tamang ventilation. Ibinahagi din na nagpost ang mga safety tips sa paggamit ng uling. Pinag-iisipan naman ng Department of Migrant Workers na magsampa ng kaso laban sa courier o service provider na nag-uwi ng maling labi ni Jenny. Dapat umano magkaroon ng kalinawan at possible compensation sa nangyaring issue. Bagamat naiuwi na sa Pilipinas ang totoong labi ni Jenny ng January 16, sinabi ng DMW na hindi pa tapos ang usapin laban sa courier na nagdala ng maling labi. Ayon sa DMW chief, nagpaliwanag na ang service provider na ang Kuwaiti authorities ang naglagay ng pangalan sa mga labi bago ito ibinigay sa kanila. Ibinunyag din ng DMW ang mga plano na suriin ang employer ni Jenny kung may kapabayaan ba ito. Lalo na kung nabigo ang employer na gabayan o tulungan ang Pinay. Nakwento naman ng mga anak ni Jenny na dati nakausap nila ang dating kasambahay ng kapatid ng amo ni Jenny. Ayon sa kasambahay, pinagmamalipitan umano si Jenny ng kanyang amo. At ayon nga kay Natia, ang panganay ni anak na amo ni Jenny ay nagsusumbong sa amo ni Jenny ng mga maling bagay. Kaya naman pinag-iinitan umano si Jenny ng kanyang amo. May pagkakataon din daw na ikinukulong si Jenny ng kanyang amo sa loob ng kwarto at hindi iniiwanan ng pagkain. Pati umano ang pag-uwi ni Jenny ay pinakikialaman ng kanyang amo. Sinabi din ni Natanya na tinatakot umano si Jenny ng kanyang amo na dapat ay 1 linggo lamang siyang uuwi sa Pilipinas. At kung hindi susunod si Jenny, hindi ibibigay ng amo ni Jenny ang buo niyang sahod. Bukod doon, hanggang ngayon ay hindi pa pala nakukuha ng pamilya ni Jenny ang kanyang 13-month pay. Sinabi ng pamilya Alvarado na may napansin silang mga pasa sa labi ni Jenny nang naiuwi nga ito sa Pilipinas. Kaya mas tumindi ang hinala nila na hindi coal suffocation ang dahilan kung bakit namatay si Jenny. Nanindigan si Natanya na gusto niyang managot ang amo ni Jenny para sa pagkamatay ng kanyang nanay. Sa huli, sinabi naman ng DMW na pinag-aaralan muli ng ahensya ang pagban sa pagpapadala ng mga Pinay domestic helpers sa Kuwait. Sa ngayon, inaantay pa din ng pamilya Alvarado ang resulta ng autopsy kay Jenny. Ongoing pa din ang kaso at ang lahat ay umaasa na maibibigay ang katotohanan at hustisya para kay Jenny. Tulad ni Jenny, isa din si Reyna Jane Ancheta sa mga Pinay na nagsakripisyong malayo para sa kanyang pamilya. August 2024 nang umalis papuntang Abu Dhabi ang nurse na si Reyna Jane Ancheta, 32 years old. Bit-bit ni Jane ang pangarap ng magandang buhay para sa kanyang pamilya at matapos ang pinapagawa nilang bahay. Subalit ang pangarap na ito ay nauwi sa trahedya. Tubong Nueva Vizcaya si Jane. Ang kanyang asawa ay si Kenneth at mayroon silang 2 mga anak. Isang mapagmahal na nanay at asawa si Jane. Simula October 6, 2024, hindi na makontak ni Kenneth ang asawang si Jane.
Nung una, akala lamang ni Kenneth na maaring wala lang wifi sa lugar kung nasaan si Jane. Kaya kinabukasan, October 7, chinat at tinawagan ulit ni Kenneth si Jane pero umabot na ng tanghalian, hindi pa ito sumasagot. Dito na kinutuban ng masama si Kenneth. Kaya naman tumawag na si Kenneth sa agency ni Jane na hindi niya makontak ang asawa. Pati nga din daw ang mga kaibigan ni Jane sa Abu Dhabi ay hindi makontak ang nurse. Makalipas nga ang isang araw, October 8, nabalitaan na lamang ni Kenneth na binawian ng buhay ang asawang si Jane, ngunit walang binanggit na dahilan. Ayon sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Jane, natagpuan siya noong October 6 sa isang highway papunta sa Dubai. Lugar na halos 2 oras ang layo mula Abu Dhabi. Labis na nagulat si Kenneth sa sinapit ng kanyang asawa. Sinabi niya na sa lugar kung nasaan natagpuan si Jane, wala na ang kanyang cellphone at Emirates ID. Pagkatapos natanggap ni Kenneth ang report mula sa agency ni Jane na car collision o binunggo ang kotse na sinasakyan ng Pinay kaya ito namatay. Pero nagdududa dito si Kenneth at katanungan niya nga ano ba talaga ang totoong sanhi ng pagkamatay ni Jane. Tingin niya may cover-up sa nangyari o pinagtatakpan ang totoong dahilan kung bakit ito namatay. Naaalala din ni Kenneth na may naikwento sa kanya ang kanyang asawa noon. Ayon kay Kenneth, nang nabubuhay pa si Jane, nakursunadahan siya ng 2 foreign national sa tinitirahan niyang dorm. Dagdag pa doon, may kahina-hinala at bagong kakilalang kapwa Pilipino si Jane. Sinabi nga din daw ni Jane na may mga gabi na natatakot na siyang umuwi sa kanyang dorm. At nang mga panahon na nakwento ni Jane iyon kay Kenneth, hindi na maiwasan ng lalaki na mag-alala para sa kanyang asawa. Lalo na uso umano ang kidnapping at pagbebenta umano sa mga babae. Hustisya at katotohanan nga ang hiling ni Kenneth at ng pamilya ni Jane. Gustong makita ni Kenneth ang ebidensya na aksidente talaga ang ikinamatay ni Jane. Humiling naman si Kenneth sa pamahalaan na sana ay may isang kamag-anak ni Jane ang makapunta sa Abu Dhabi para malaman ang katotohanan. Ayon sa DMW, hinihintay nila ang initial report kaugnay sa pagkamatay ni Jane at tutulungan nila si Kenneth na makapunta sa Abu Dhabi. Sa Facebook account ni Kenneth, makikita sa kanyang post ang mga walang hanggang pagmamahal niya kay Jane. Madalas nga siyang mag-post ng mga picture ni Jane suot ang kanyang magandang ngiti. Nakausap naman ng isang news anchor ang nanay ni Jane na si Vanjie. Ayon kay Vanjie na isang guro, napakasakit na mawala ng anak dahil ang pagkawala ni Jane ay hindi tanggap ng kanilang pamilya. Mabait, matulungin at mapagbigay. Ganyan ilarawan ni Vanjie si Jane. Inamin ni Vanjie na dati nang nagtrabaho sa abroad si Jane at 2 taon nga ito sa Saudi Arabia. At pagka-uwi ni Jane sa Pilipinas, nagtrabaho siya sa isang ospital. Subalit dahil hindi permanente si Jane sa ospital, naisipan niya na bumalik na lamang magtrabaho abroad. Hindi na nga umano naihati ni Vanjie si Jane nang umalis ito ng August 2024. Pero sila ay nag-usap naman sa cellphone. Habang nasa Abu Dhabi, may tumulong umano kay Jane na kanyang boardmate at madalas bigyan ng pagkain si Jane. Sinabi ni Vanjie na wala pang 1 buwan si Jane sa Abu Dhabi nang nangyari ang insidente. Nang nalaman ni Vanjie na nawawala si Jane, nagpunta daw ang kanyang mister sa bahay na ipinapagawa ni Jane. Tila kinausap ng tatay ni Jane ang bahay at sinabi sa bahay na, "Ikaw bahay ka, ang dahilan kaya naisip ng anak kong mag-abroad." Pagkatapos, pumasok ang tatay ni Jane sa loob ng hindi pa tapos na bahay. At pagpasok ng lalaki, bigla daw itong kinilabutan. Para nga sa tatay ni Jane, ito daw ay isang masamang pangitain na baka may nangyari ng masama sa kanyang anak. Pero hindi ganon ang nararamdaman ni Vanjie. Nakachat niya umano si Jane at wala naman itong binanggit na nakakaalarma. Pero sinabi ni Vanjie na hindi niya makontak si Jane ng mga oras na nawawala na ito. Ang hilingan ni Vanjie ay hustisya at malaman ang may kagagawa ng pagkamatay ni Jane. October 10 na nagpost sa Facebook ang dating guru ni Jane at humingi ng pinansyal na tulong para maiuwi ang labi ng Pinay. Nagpahayag din ng pakikiramay ang isang kamag-anak ni Jane para sa kanyang pagkawala. October 12, ang DMW ay nagpatuloy pa rin ang investigasyon sa pagkamatay ni Jane. Ayon kay Attorney Hans, ang secretary ng DMW, wala muna siyang detalyeng ilalahad kasi nag-aantay pa umano sila sa resulta ng investigasyon. Sinabi din niya, kaya nga ang ating lunas ay dalhin ang asawa ni Jane sa Abu Dhabi.
Nang sa gayon, siya mismo ang makakita ng proseso ng pagpapauwi at iyong investigasyon. May isang netizen naman na tila nagdududa sa nangyari kay Jane. Ayon sa nagpost, parang may mali. Missing ng ilang araw pagkatapos na aksidente na pala. Dapat within 24 hours na report na yan. Imposibleng wala man lang ID ang biktima. Para hindi ma-report o masabihan yung mga taong posible na nakakakilala sa kanya, tulad sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. At November 2024, naiuwi na nga ang labi ni Jane, pero matapos nito wala nang lumabas na bagong balita at update tungkol sa kanyang kaso. Ikaw, ano sa tingin mo? May foul play kaya ang nangyaring pagkamatay ni na Jenny at Jean? At kung sa tingin mo ay mayroong foul play, ano kaya ang posibleng nangyari sa ating mga kababayan? Dasal nga natin na makuha nila ang hustisya at hindi makalimutan ang kanilang mga kwento. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!